So mga kapatid, as we continue sa buhay po natin ngayon ay napakarami yung mga choices. No? Kanina doon sa anniversary, natakil din yung mga choices. No? Everything is a choice daw. No? At even yung pagpunta nyo ngayon, ito po ay choice. No? Pinili nyo na pumunta ngayon sa church natin. Amen? No? So, everything is a choice. No? Kung saan kayo uupo ngayon, choice yan. Meron akong Sunday chair. No? Hindi nyo ba napapansin na every Sunday na, di ba siyempre, doon kay brother, yung talaga upuan niya. No? Kami dito, beside na natanong dito. Hindi nyo ba napapansin yung mga upuan nyo? No? Nandiyan na kayo lagi nakaupo eh, kaya alam ko pag wala kayo eh. Kasi yung mga space nyo, wala. Alam ko pag wala si ganito, kasi no? Yung mga space nyo, yung nag-ino-occupy nyo lagi. No? So everything is a choice. No? At sa mundo ngayon, mga kapatid, na punong-puno ng choices. No? Sabi nila ang mga Pilipino ay masasawain. Alam yun? No, minsan may kabubukas lang na mga kain. Sa panahon ngayon na napakaraming choices. No? Sabi sa Pilipinas, so maging sa atin dito, mga masasawain daw ang mga Pilipino. No? Kailangan lagi may pagpipilian, lagi may mga choices. Yan po ang isa sa mga katotohanan ngayon sa atin bilang mga mananampalataya. Napakaraming pong naglalaban-laban. No? Napakaraming lumalabas na mga katuruan, paniniwala, sa gitna po ng magulong kapaligiran na nagdudulot po ng maraming kalikuhan. So mga kapatid, ang ating pong pagbubulay, nakita naman natin yung ating tema, si Kristo ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So brothers and sisters, ang text po natin, at we are very familiar with John 14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." So this is the heart of Christology. Narinig niyo na ba ang Christology? Ibig sabihin, the study of Christ. So ito ang puso. So mga kapatid, ito pong talatang ito ay maaaring bumalik tayo. Actually, yung tema natin, ngayon dapat lalo na tayo sa yung nabuhay si Kristo, umaabante tayo. But this afternoon, brothers and sisters, bumalik tayo doon sa time na bago ipako ang ating Panginoong Hesus. And this will remind us kung sino ang ating Panginoong Hesus. No? So, itong mga talatang ito, sinabi niya doon sa kanyang mga alagad sa panahon na alam niya na malapit na siyang mamatay, alam niya na malapit na siyang ipako sa krus. At to encourage them, alilin sila doon sa mangyayari na ikalulungkot nila. And even Jesus Christ Himself, siyempre ikaw ba naman yung ipapako sa krus? Mamamatay, maghihirap. Di ba, sino po ang hindi kakabahan o matatakot? Alam mo na yung gagawin sa iyo. But, despite of all that, brothers and sisters, ang ating Panginoong Hesus, siya pa ang nagbigay ng encouragement sa kanyang mga alagad. Kaya po, makapangyarihan ito at magtuturo po ito sa atin kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. So brothers and sisters, sa hapon po ito, ang pagbubulay po natin sa pamamagitan po ng teksto na ating pag-aaralan ay makikilala natin kung sino si Kristo. Tayo ay
Sumandaling manalangin. Aming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa panibagong buhay, sa kalakasan na ibinigay niyo sa bawat isa, Panginoon, at kami ay naririto. Salamat po sa kalayaan, sa pribileyo na kami ay sama-samang makakapakinig ng inyong mensahe sa bawat isa. Pakalinisin niyo kami, Panginoon, ihanda ang aming mga puso't isipan upang maunawaan namin ang inyong katuruan. Makita namin ang aming kalagayan, Panginoon, na magdudulot sa amin ng pagbabago at upang masunod namin ang inyong kalooban sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng anak ng si Jesus. Amen. So, brothers and sisters, sabi dito, si Kristo ang daan. Yung kanta natin kanina, one way Jesus. At nung kilala niyo ba si Joel? Hindi si Joel Lecter. Hindi din, no. Si Joel Austin. Kilala niyo si Joel Austin? Sino nakakilala kay Joel Austin? Hindi niyo kilala si Joel Austin? No? Napakalaki nung kanyang church sa Amerika. No? Siya ay isang religious leader. At minsan, siya ay na-interview kay Oprah. Kilala siguro si Oprah, kilala niyo? Si Oprah. Si Oprah Winfrey, sigurado kilala niya. Napakasikat niya. Na-interview itong isang religious leader na ito. Sabi ni Oprah, do you think that there's many ways apart from Jesus Christ? Nung narinig ko yung sagot nitong si Joel Austin, nanlumo ako. Sabi niya, siyempre, nasa live TV You know, Oprah, I think there's many ways. Sabi niya, many ways to get there. So, I think just people must continue their belief. Ganun. Sabi ko, anong klaseng ano to? So doon pala, makikita natin mga kapatid na if there's a denomination, sasabihin mo, maraming paraan, maraming daan. Kasi diretsahan eh. Alam mo naman si Oprah, hindi naman siya Christian eh. Alam mo ba kung ano religion ni Oprah? Ano na si Tom Cruise? No? Scientist sila. Scientology. No? Yun yung paniniwala nila. No? They believe only in fact. No? Yung mga scientific truth. No? Ganyan. Pero in live television, no? Kaya nga si Oprah, number one supporter yan ni Joel Austin. Alam niyo ba kung 16,000 ang congregation niya, tapos sa loob ng isang araw ng linggo, 4 services. Imagine, ganun karami. No? At imagine niyo, very famous din siya sa prosperity gospel. No? Kung titignan niyo, kung i-research niyo kung sino si Joel Austin. So, getting to the point, brothers and sisters, no? Ito, yung sinasabi natin, marami ang nagsasabi, no? Na maraming daan patungo sa Diyos. No? Pero mga kapatid, ang sabi ng Acts 4 verse 12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat natin ikaliligtas. No? There is no name under heaven, no? That we can be saved. Jesus alone, mga kapatid. Walang ibang pangalan, si Jesus lamang. Not Muhammad, not yung mga iba pang mga religious figures, no? Not the saints, not the Pope, no? Only Jesus Christ, mga kapatid. And in 1 Timothy 2, verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. So, there is no other mediator, no, that we can be saved. No? Una yung pangalan ng Jesus, Yeshua
Yeshua. No? Jesus. Yun lamang pangalan na name above all names. At walang ibang mediator. O sino ba ang namatay para sa ating mga kapatid? Sino ba ang bumubuhos ng ating mga kasalanan? Sino ba ang umako? Sino ba ang naghirap doon sa krus na matay para sa ating kaligtasan? Only Jesus. So mga kapatid, the point here, hindi po tayo kayang dalhin ng reliyon o ng mabubuting gawa sa Diyos. No? The only way to God is Jesus Christ. Amen? Kaya nga napakadali. Alam nyo, minsan sabihin, bakit ba tulad sa joint fellowship, bakit ba tayo nakikimingle sa mga ibang Christian groups? No? Because we have this belief na meron tayong isang paniniwala na ang daan sa kaligtasan ay si Jesucristo. Kaya kapag hindi ganun, hindi tayo nakikisama sa kanila. Meron tayong mga ecumenical gatherings, especially in the United Methodist Church. We are very particular, no? But yung gathering na yun, we share a one belief, no? Na si Jesus Christ ang daan patungo sa kaligtasan. Sino si Jesus? Sino si Kristo? Si Kristo ang katotohanan. Ito yung pangalawa natin puntos, mga kapatid. Sa mundo na puno ng kasinungalingan, sino na dito yung nag-try mag-boss-boss sa FB? Yung asawa ko, nag-try din. Nagsisimula na. Pati ako, yun na lang ang dinadalyan ko. No, hindi na yung pagkain, hindi kaya pagkain. Social media. No, alam nyo ba, napakarami ng false dyan sa social media. No? Lalo ngayon nasa panahon ng AI. No? Hindi mo na alam kung totoo yung mga nakikita mo. No? So mga kapatid, napakaraming kasinungalingan, napakaraming relativism. No? Ano yung relativism, pastor? Napakaraming katuruan, napakaraming paniniwala, napakaraming doktrina na ipinapasok sa atin. No? Napilit tayong pinaniniwala na ito yung katotohanan. No? Kaya hindi natin dapat paniwalaan yung lahat ng nakikita natin. No? Kaya nga dati, diba, nung araw wala namang fake news eh. Diba? Kailan lang nauso yung mga fake news dahil nga napakadaling mag-generate ngayon sa technology. No? Napaka-powerful ng social media, ng internet. No? One click of a button, no? Nandun na lahat. No? Sasagutin na lahat ng assignment mo. Lahat ng kailangan mong malaman, tanong mo lang kay Google. No? Lahat, may napakaraming search engines, di ba? Pero nung araw, pupunta ka pa sa library. No? Manghihirap ka pa sa mga, may mayaman kayong kamag-anak. No? May encyclopedia. No? Ganun. Samantalang ngayon, basta may internet ka, may telepono ka, lahat. No? Kaya nga nung biruan namin nun, no? Ako yung pagkwentuhan, chinecheck ko sa Google kung tama yung mga pinagkwento nitong mga ito. No? Yun yung biruan ko eh. Kaya nga sabi ko pag si Brother Paul, saka si Kuya Ola nagkikwento, ginugoogle ko yan. Tapos Kuya Ola, napakagaling talaga. Lahat ng sinasabi totoo naman. Ayan, ganyan kagaling yung mga yan. Kaya, di nila alam. Pag nagkwentuhan, kala nila nagbo-browse lang. Hindi nila alam. Chinecheck ko yung mga pinikwento nila. No? Talagang tama naman. Accurate naman yung mga kwento nila. Lalo si Brother Paul, galing sa current events. Pag may mga politiko kayong gustong malaman, anong nyo dyan? Alam nyo lahat. No, ang galing nila. Akala nila, nagbo-browse ka kung hindi nila lang. Tinecheck ko kung tama ko yung kwento nila. No. So, ang punto natin mga kapatid, na napakarami. No, na magsasabi sila yung katotohanan, pero at the end of the day, brothers and sisters, iisa lamang
ang katotohanan. Doon lamang natin ito matatagpuan sa ating Panginoong Hesus. Pamilyar ba kayo kay C.S. Lewis? No? Yung Narnia. Alam niyo yung Chronicles of Narnia, yung May Leon, yung magkakapatid. Siya yung author doon, si C.S. Lewis. No? Ang sabi niya, may isang passage doon. At dahil ito yung sa libro niya ng Mere Christianity. Ang sabi doon, He must be the absolute truth or not at all. So, hindi po pwedeng kasi napakaraming katuruan, especially in the Muslim belief, no? Na si Jesus Christ, half lang yung sinasabi nila. May half truth, no? Born of a virgin birth, totoo naman. No? A prophet, totoo naman. Pero may mga turo doon na kalahati lang. At hindi yun yung absolute truth. Pero ang sabi po ni C.S. Lewis, He must be the absolute truth or not at all. Hindi pwede yung may tama. Hindi pwede yung kalahati lang. Siya yung katotohanan kung hindi totoo ang lahat. So, the point here, brothers and sisters, no? In John 8:32 sabi, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, ano yung mga palalayain tayo, brothers and sisters? Yung mga bondage natin. No? Hindi ito yung katotohanan na nalaman nyo lang tapos wala lang. No? Only the truth, knowing Jesus Christ, can set you free. No? Yung magpapalaya sa inyo from all your worries, all your fears, no? From all your sin. No? Ito yung sinasabing katotohanan na magpapalaya sa iyo. And not all truth can set you free, mga kapatid. No? Minsan, ang mga tao, very busy sila for their self-improvement. Marami silang ginagawa to improve themselves. But at the end of the day, brothers and sisters, hindi po ito magpapalaya sa kanila. Maaaring temporarily, may improve sila temporarily, magkakaroon sila ng peace of mind. Pero mga kapatid, hindi po ito ang matagalan. At hindi ito permanent. Only through Jesus can we find the truth. And in the Gospel of John 17 verse 17, sabi dito, ibubot mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. To know the truth, we must study the Word, brothers and sisters. Sabi, ibubot mo sila para sa iyo. At sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo ang katotohanan. So, brothers and sisters, hindi po nababago ang opinion. No? Marami tayong opinion. Hindi po nababago ng opinion ang katotohanan. Dahil po, the truth can only be found through Christ. No? Kaya napakarami nating debates na makikita sa social media. Yung mga nagdi-debate, sabi, if Jesus Christ is not true, I'm going to hell. No. If your God is true, no. If I'm right, you're going to hell. No. But it doesn't matter what my opinion is. No. Kasi alam niya, no, we knew kung ano yung katotohanan. Hindi mahalaga ang opinion. Ang mahalaga ay yung katotohanan. Mga kapatid, another thing to know Christ is He is life. Si Kristo ang buhay. Si Jesus ang pinagmumulan ng tunay na buhay, mga kapatid. Hindi lang ngayon, hindi magpakailanman. Kanina yung reading natin sa Scripture, no? Doon sa John 10:10, sabi, ako ay naparito upang kayo ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng sagana. So, brothers and sisters, having Christ is living in the fullness. Kanina,
napakaganda ng message eh. Bakit daw yung mga Kristiyano? Bakit? Pag Christian ka ba, kailangan na lang lagi kang naghihirap? Pag Christian ka ba, kailangan na lang ikaw lagi yung tinutulungan? Yun yung sabi ni Pastor Bright kanina eh. Ang sabi ng Biblia, that you may have life. Ibang sabi nga, that you may have life abundantly. No? Yun nga yung lagi kong sinasabi. Paano mo masasabi na ang Diyos mo'y mayaman, ang Diyos mo'y mapagmahal, kung ikaw ay naghihirap? Diba? May mga pagkakataon na dumadaan tayo sa paghihirap, mga kapatid. May mga pagsubok, may mga struggles, no? Ano man yan, financial man yan, panusugan, relasyon. Pero hindi po tayo nananatili doon. Amen? Kasi pag tayo nanatili sa kalagayan ganoon, what kind of a God we have? Napakahirap nun, ha? Eh kung ganyan lang yung Diyos nyo, ayaw ko nang sambahin yan. Puro paghihirap na lang. Diba? Puro, hindi na ba ako giginhawa? Ang hirap naman, pag sinamba ko siya, puro sakit, paghihirap, ang tatamahin ko, yung wala na bang ginhawa, hindi na pwedeng sumaya, puro lungkot. Hindi po pwedeng ganun, mga kapatid. Kasi, life at the fullest. Pag sinabi yung fullest, mga kapatid, hindi naman sinabi na, sige, pag sinamba mo si Kristo, naging mananampalataya, kaya yaman ka, hindi po ganun. Hindi lamang po material na bagay ang kabuluhan ng pagkabuhay natin sa mundong ito. So, living the fullest means living for Christ. In 1 John 5:12 sabi, kung ang anak ng Diyos, pakinggan nito, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay na walang hanggan. The motivation, brothers and sisters, is not the existence here. No? Kung nasa atin si Kristo, meron tayong buhay na walang hanggan. No? Kaya nga mga kapatid, kung wala po si Kristo, no, maaaring humihinga lang tayo. Pero hindi natin nararanasan ang tunay na layunin ng buhay. No? Hindi po tayo, ako layunin ko, Pastor Biko, kumita lang ng kahit may krisis dyan, marami akong ipon. Yun yung layunin ko. Basta, what's your goal? So, mga kabataan, what's your goal? Oh, my goal is to be happy in life. Sana ako. No, yun yung madalas to be happy lang, yun lang ang goal. Ang babaw naman. Hindi mo naisip na, sino bang gumawa sa akin? Who's my creator? Oh, bakit pa ako nag-exist dito? No? Dala lamang ba ng pag-iibigan ng nanay at tatay mo? Diba? So, ang sabi ko, si Billy Graham, ako very fan ako nitong si Billy Graham eh. No? Siya yung modern evangelist, no? Wala na yatang nakagawa pa, no? Other than Billy Graham. No? 50 years in the ministry, more than 50 years, 99 nga ako nung namatay eh. No? Na nakapag-gather siya. Ngayon, wala nang ganung mga crusade, yung mga evangelistic crusade, hindi na po ginagawa. No? Only the time lang ni Billy Graham talaga. Ang sabi niya sa isang mga quote niya, the greatest tragedy in life is not death, but a life without God. Ulitin ko. The greatest tragedy in life is not death, but a life without God. Greatest tragedy daw, hindi yung namatay ka. Kung hindi nabuhay ka na walang Diyos. Amen? Kaya nga mga kapatid, the challenge for us today, no, tayong mga nakaupo ngayon dyan, no, kung nabubuhay tayo na tinuturing natin tayo yung mga mananampalataya at hindi pa rin natin nararanasan si Kristo sa buhay natin, maybe there's something wrong. No? Kailangan siguro natin mag-evaluate. No? Kasi sabi, the greatest tragedy is not death, but a life without God. Kaya nga mga kapatid, ito yung goal eh.
hindi para sa Panginoon, hindi lang para sa ating kapwa. No? The rest will follow. Ang hamon sa atin mga kapatid, no? Nakilala natin na si Kristo ang daan, siya yung katotohanan, siya yung buhay. Dumadaan man tayo sa anumang phase ng ating buhay. Minsan kasi, naniligaw tayo, dumadaan tayo doon sa madidilim na lugar. No? Dumadaan tayo sa mga pagsubok ng ating buhay, mga kapatid. Kung alam natin na meron tayong Diyos, kung kilala natin si Jesus, no? Meron tayong isang direksyon. No? Hindi po madali. No? Ang direksyon ito natatahakin. Hindi po malaki ang pintuan. Sabi sa aklat ng Mahina, makipot ang daan. No? At maraming pumapasok dun sa maluwag ang pintuan kasi madali. Pero mga kapatid, ito pong masikip na daan ito lamang yung daan. Wala lang iba. At kung tayo man ay nalilito mga kapatid, no? Kaya ito yung the very foundation. Kung kilala po talaga natin si Kristo, hindi po tayo mahihikayat ng anumang sekta. Tandaan yan. Ang mga tao na umaalis doon sa mga tamang sekta, sa mga tamang denominasyon, wala silang tunay na pagkakilala kung sino si Kristo. Kasi kung kilala na talaga ang katotohanan, kilala nila ang daan, ba't ka pa aalis doon? Sasama ka doon sa hindi Diyos si Kristo? Sasama ka doon na walang langit? Diba? Sasama ka doon na si Jesus propeta lamang at hindi tagapagligtas? Diba? Lahat ito ay kabaligtaran doon sa katotohanan. Kaya nga mga kapatid, kung tayo ay nangihina, tanggapin po natin ang buhay. Kaya to have life at the fullest, mga kapatid. Pag sinabi ng life at the fullest, no? Ito yung sa panahon na may mga pagsubok, sa panahon na nadadapa tayo, sa panahon na marami tayong ginagawa alalahanin, no? Hindi po papayagan ng Diyos na manghihina tayo. No? Dahil siya yung source ng ating buhay. No? He will sustain us, brothers and sisters. Kung patuloy tayong lalapit kay Kristo, siya yung magbibigay ng lakas, magbibigay ng pag-asa, at siya yung magbibigay ng bagong simula sa atin. Mga kapatid, ang mundo ay nag-aalok ng maraming daan, maraming katotohanan, at maraming paraan para sumaya, para i-please yung ating mga sarili. Pero malinaw po na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang daan, kaya po siya ang dapat sundin. Siya ang katotohanan, kaya po siya ang dapat paniwalaan. Siya ang buhay, kaya dapat siya ang tanggapin natin at papasukin sa ating mga puso. Sa uli mga kapatid, ang pinakamahalagang tanong ay hindi yung naniwala ba tayo? Kung hindi, ano ang relasyon ko kay Kristo? Ano ang pagkakilala ko kay Kristo? Siya ba ang daan? Siya ba ang katotohanan? Siya ba ang buhay? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu.